Kanino ka patay na patay? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Fernando Longasa. No? Happy birthday sa iyo kapatid, Kuya Enan. And happy birthday rin kay Maricel Sabella. Now, yung topic po natin ngayong araw ay patungkol po sa sinless perfection. Sinless perfection. Totoo ba na pwede kang mabuhay dito sa mundo na perfect at walang kasalanan? Nung bata ako, tinatanong ko yung sarili ko, meron kayang taong walang kasalanan? Only to realize na wala pala talagang taong hindi nagkasala. Lahat tayo ay makasalanan. So, sinless perfection teaches that believers can become completely free from sin in this life. Meron ganun po palang paniniwala na pwede tayong maging perfect, sinless, walang kasalanan. Siguro, nung nanampalataya ka sa Panginoon, bumait ka ng bumait, tapos naabot mo na yung time na yung status na hindi ka na nagkakasala. So, but Scripture disagrees. Hindi po tinuturo ng Biblia yon. While Christians grow in holiness, no one is sinless until glorification. Ibig sabihin, bagamat bumubuti tayo, nagde-develop tayo, nag-i-improve tayo bilang mga Kristiyano, hindi natin maaabot yung sinless perfection dito sa lupa hanggat nandito sa ganitong laman. Even Paul admitted that he had not reached perfection but pressed on toward the goal. Though sin's power is broken in Christ, its presence remains. True perfection awaits eternity when Christ returns and we are fully conformed to His image. So, kailan tayo magkakaroon ng sinless perfection? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon kapag tayo binuhay niya ng mag-uli. Pero ngayon, hindi pa po. No? Bagamat, nag-i-improve tayo araw-araw. Now, sabi po rito sa Colossians chapter 3 verse 5, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Patayin ninyo. Kaya maganda yung tanong natin ngayong araw kanino ka ba patay na patay? Pwedeng patay na patay ka sa isang artista, patay na patay ka sa isang celebrity, patay na patay ka sa crush mo, patay na patay ka sa girlfriend mo o boyfriend mo, asawa mo, partner mo. Now, meron palang patay na patay sa Biblia na magandang klase, na dapat pala meron tayo nito. Ito po yung patay na patay ka sa sarili mo. Ibig sabihin nun, hindi yan pagiging narcissista. Ang ibig sabihin lang yan yung namamatay yung iyong katawan araw-araw, yung iyong masamang pagnanasa araw-araw. Kaya sabi po rito ni Apostol Pablo, put to death, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Lahat ng mga makalupa, lahat ng mga makamundo, mahilig sa kasalanan, bisyo, etc. Yun yung pinapatay pala talaga. Now, ito po yung una nating katuruan. We are sinners saved by grace. Yes, totoo po. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith. Tayo po yung naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Ito'y makakamta natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito galing sa ating sarili. Ito ay regalo o kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang isa man sa atin ang magmalaki. So, ibig sabihin mga kapatid, tayo naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. We are sinners saved by grace. Ano po ibig sabihin nun? Bagamat tayo makasalanan, nagrebelde laban sa Diyos, hanggang ngayon, nagkakasala pa rin tayo, pero tayo yung mga ligtas na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng kagandahan ng loob ng Diyos, na binigyan niya tayo ng regalo ng kaligtasan, bagamat hindi tayo karapat-dapat tumanggap niyon. So, we are sinners saved by grace. Now, ano po ibig sabihin ito? Ibig sabihin, makasalanan ka pa rin, ang pinagkaiba lang, naligtas ka na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. So, tayo makasalanan pa rin, nagkakasala pa rin, kahit ako nga, araw-araw ako naggagawa ng mga devotions, araw-araw din ako nagkakasala laban sa Diyos. So, anong pinagkaiba ko sa iba na walang pagkakakilala sa Diyos? Well, ang pinagkaiba ko lang, I am a sinner saved by grace. Isa akong makasalanan pero tumanggap ng biyaya ng kaligtasan.
mula sa Diyos. So, hindi ko masasabi na special ako in terms of, mas banal ako kaysa sa iba. No? Pare-pareho lang tayo makakasalanan. Pero, pinagkaiba lang natin, tayo niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na natanggap natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Now, pangalawang katuruan, we are called to die to self every day. So, hindi ibig sabihin, hahayaan pa nating mamayagpag sa ating mga buhay. We are called to die. Tinatawag tayo ng Biblia na mamatay sa ating mga sarili. Again, balik po tayo dito sa ating verse, no? Colossians chapter 3, verse 5. Put to death. Ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Alam niyo po, habang tayo nandito sa ating laman, nababago tayo, totoo, pero yung sarili natin, nagpupumilit pang mabuhay. At yung luma nating pagkatao, yun pa yung laging umuusbong ng umuusbong. Isipin niyo po yung puso natin, pinapatayan araw-araw yung ating masamang pagkatao, yung dati nating yung luma nating pagkatao. Pinapatayan araw-araw. Pero pilit pa rin yung umuusbong, parang masamanda mo yan eh. Pilit pa rin umuusbong ng umuusbong. At pilit pa rin mamuhay. Gusto pa rin mabuhay nung dati nating masamang pagkatao, yung dati nating yung old creation. Kaya pong sinasabi ni Apostol Pablo, put to death. Hindi naman natin papatayin yung sarili nating literal, hindi naman natin papatayin yung mga bubuti nating ginagawa. Sa halip, yung papatayin natin yung masasamang ginagawa. Kaya sabi dito, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. So, mga kapatid, pakatandaan po natin, we are called to die every day. Tanong, patay na ka na ba sa sarili mo? Alam niyo po, mapapansin natin yan kapag yung dati mong magagalitin na pagkatao, minsan biglang babalik sa'yo. Pag nando ka sa sitwasyon na biglang mag-iinit yung ulo mo, tapos magagawa mo na naman yung mga bagay na usually ginagawa mo in the past, na nakalimutan mo nang gawin dahil Kristiyano ka na, tapos biglang babalik. So, yun yung mga pinapatay natin, no? Sa tulong at biyaya ng Diyos. Pangatlo po, we will be made perfect at the resurrection. So, nabanggit ko po sa inyo last time, no? Yung sulat ni John Owen about mortification of sin. Ibig sabihin, tayo ay sa sarili nating pagkatao, naglalaban dyan yung Espiritu ng Diyos at yung makalaman nating pagnanasa. Laging nagigera yan. Yung kalooban ng Diyos tsaka yung kalooban ng laman na gusto magrebelde sa Diyos, gumawa ng kasalanan. Ito, gusto nito gumawa ng gawin yung kalooban ng Diyos. So, nagigera yan sa ating buhay. Pero ang Santong Espiritu, mga kapatid, sa tuwing nagpapasakop tayo sa Santong Espiritu, there's a mortification of sin. Pinapatay yung kasalanan sa atin araw-araw. Now, yung dulo po nito, magkakaroon tayo ng perfection. We will be made perfect at the resurrection. Sabi nga po rito sa verse natin, 1 John 3:2. Hindi ko lang nalagay dito, pero ang ibig sabihin po dyan sa 1 John 3:2, sa araw na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, we will see Him as He is, kaya we will become like Him. Magiging katulad natin ng ating Panginoong Jesucristo sa ganang kanyang kalagayan. So, we will be made perfect at the resurrection. Now, bakit natin ito pinag-uusapan? Ilan po sa mga applications na gusto ko pong i-share sa inyo. Number 1, die to self daily and surrender your will to God. Yung pagiging patay sa sarili, yung pagpatay sa sarili, die to self daily. Ito po ay katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po rito sa isang verse, tingnan natin yung Matthew 16:24. Idagdag natin dito sa ating talakayan. Ayan, sabi nga po rito sa Matthew 16:24, then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciples or my disciple. Gusto mo ba maging disipulo ko? Sabi ni Jesus Christ, he must deny themselves or himself and take up their cross and follow me. Sino ba sa inyo gusto kong maging disciple? Gusto nyo magpasakop sa akin? You have to die daily. Ano po ibig sabihin nun? You deny yourself, you take up the cross. Alam niyo po, pag pinasan mo yung cross, it means death. You have to die to yourself daily. Walang nagpasa ng cross na hindi naging handa sa kamatayan.
Kasi pag nagpasan ka ng krus nung unang panahon, ibig sabihin nun, doon ka talaga ipapako, doon ka na mamamatay. And sabi ng ating Panginoon Jesucristo, if you want to follow me, you have to carry your cross. And you have to die daily. You have to deny yourself daily. Kaya po yung application natin, mga kapatid, die to self daily. Araw-araw yung masama nating pagkatao, bumabalik yan para masamang damo, hindi mamatay-matay, no? At araw-araw din, merong mortification of sin. Araw-araw, pinapatay din yung kasalanan sa ating buhay. Yan po ay misyon ng banal na Espiritu sa atin at kailangan po nating magpasakop sa kalooban ng Espiritu. Alam niyo po, ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay nagkatawang tao, hindi po madali para sa kanya na maging tao. Hindi rin naging madali sa kanya ang pasanin ng krus at magdusa. Nung nilatigo po siya, sobrang sakit nun, excruciating pain yung naranasan niya. Nung binugbog siya, ramdam na ramdam niya lahat yun. So it wasn't easy for him to suffer such kind of suffering. Now, bagamat ang Panginoong Jesucristo ay nagdusa ng mga panahon na yon, bago siya, nung nandun siya sa hardin sa Gethsemane, nag-pray siya, sabi niya, Father, not my will, but your will be done. Yung kalooban niya, ipinasakop niya sa kalooban ng Ama. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Mayroon tayong mga masasamang hangarin or meron tayong mga pangit na inaasam-asam. Yun yung human will. Kay Jesus, yung human will niya, ayaw niya magdusa. No? Wala namang kasing kasalanan si Jesus eh. Pero sa atin, parte na rin yun. Ayaw nating magdusa, ayaw nating, gusto natin magkasala. Pero yung human will na yun, pinapasakop natin sa kalooban ng Diyos Ama. Yan po yung ibig sabihin ng die to self daily and surrender your will to God. Pangalawa po, do your best in everything for God's glory. Sa tulong at biyaya ng Diyos, sa pagpalakas ng Santong Espiritu, we do our best for the glory of God. Hindi po natin mararating yung perfection. Pero what we can do is to do our best. Sa tulong at biyaya ng Diyos, sa pagpalakas ng Santong Espiritu, yun ang pwede nating ialay sa Diyos. Lord, my commitment is to do my best for you. To be the best version of me. To be the best spouse to my spouse. To be the best father to my children. The best mother for my children. The best son or daughter to my parents. Hindi po tayo magiging perpektong nanay, perpektong tatay. Huwag po tayo maghanap ng perpektong asawa or perpektong magulang or perfect na mga anak. So, yung mga tao, yung asawa mo, kahit napakabait niyan, hindi yan perfect. She or he will break your heart in one way or another. So, wag mong isipin na, wag mong expect yung perfection sa ibang tao. And besides, you cannot be perfect to other people as well. Kaya po kailangan natin talaga magpasensya at magmahal sa kapwa because you cannot be perfect to them, they cannot also be perfect to you. So, what we can do is to do our best in everything for the glory of God. Number 3 po, depend fully on the Holy Spirit for empowerment. Tayo po mga mananampalataya, pinagpapasalamat natin sa Diyos kasi sinugo ng Diyos Ama ang kanyang Espiritu upang manahan sa atin. At yung Espiritu Santo po, yun po ang nagpapalakas sa atin. Kaya po, huwag po natin kalimutan araw-araw na sa ating mga panalangin, meron tayong panalangin ng pagsusuko. We surrender our will. We surrender our flesh. We surrender our entirety under the control and power and influence of the Holy Spirit. Kaya po, simula pa lang sa umaga, sinasabi mo na, Lord, gabayan niyo po ako. Speak to me. Tell me what to do and what not to do. Tell me where to go and where not to go. Kayo po yung maggabay sa akin. Masasurprise ka. Yung Holy Spirit mangungusap sa'yo throughout the day. And God will give you success every time you listen to the voice of the Holy Spirit. Kasi yung Santong Espiritu talaga ang maghahatid sa iyo patungo sa sentro ng kalooban ng Diyos. And when you are at the center of God's will, you're also at the center of God's favor and blessings and God's success. Now, para po sa ating discussion, what does it mean for you personally to die daily? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Father God, I come before you confessing my sins and asking for your forgiveness.
Cleanse my heart and make me a new one. Give me the power of your Spirit to overcome temptation and live a life that pleases you. Teach me to turn away from sin, to walk in your holiness, and to depend fully on your grace. Change me day by day until I am conformed to the image of Christ. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay po dito sa ating channel. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. At huwag po natin kalimutan ibahagi ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Magandang umaga po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.